pa sitwasyon sa Kamara? More or less malapit na sa plus-minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito, all-out support. So yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. But I heard this kasi nasa session hall ako at saka nung Lunes pumunta ako sa Dodge. So nagpagkwentuhan ako sa mga congressman. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday. At napag-usapan nila, majority daw ayaw nang sumuporta doon sa impeachment. Ayaw nang sumuporta. Yung mga kasi, siyempre, alam mo naman, pera-pera ang impeachment Siguro, ubus na pera nila, ayaw na nila sumuporta. Pera-pera lang naman yung impeachment. Ikinuwento ni Vice President Sara Duterte yung timeline of events kung paano po nabuo yung impeachment, no? At nasabi niya na ilang beses siyang dumalo sa mga pagdinig sa Kamara, pero pag nandun siya, hindi naman siya tinatanong kaugnay sa issue. Kaya marapat niyang sinagot yung mga issue na yun at naka-timeline pa. Gaano kahalaga kong na may ganyong platform ang Vice President na hindi hostile na ipapaliwanag niya yung kanyang panig on national TV? Well, if you will notice from the start, since simula ng mga quantum, it's really designed to demolish the Vice President. Kita mo yung demolition job, grabe. Grabe yung kanilang media campaign sa mainstream media, sa social media. Hindi pa nga lumalabas yung mga responses, hindi pa lumalabas yung formal reply, yung formal investigation, katakot-takot na accusations doon sa iba-ibang hearings sa Committee on Appropriations, pagdating sa Quadcom. Ang dami ng accusations doon, no? So, and these are mere accusations, insinuations, innuendos. Walang proof. Walang final judgment, walang concrete evidence of a crime made, for conjectures. So, where does this go? Elimination of a very strong candidate in 2028. We see the Vice President here. She has the highest number of votes in the last 2022 elections, even higher than the votes of the President of the Republic. The President only got 31 million votes. The Vice President Sara got 32 million votes. So makita natin yung credibility niya, yung mandate niya sa taong bayan, mas mataas. At saka hindi lang yan, nakikita natin yung kanyang trust and approval ratings na pinakamataas siya, trust and approval ratings sa lahat ng public officials. And you are going to impeach somebody who has a very, very high trust and approval ratings, even higher than the President, higher than the Senate President, higher than the Speaker of the House or Chief Justice. So pinakamataas talaga si Vice President Sara Duterte in terms of approval at trust ratings. Hindi lang yan. Lahat ng surveys na lumalabas para 2028, even though this early, lumalabas na siya ang frontrunner, siya ang top-notcher. Kaya makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So demolish na. So they try to remove her by impeachment kasi ang plano talaga makikita mo na gusto nila i-disqualify siya para hindi na siya eligible to run for public office, particularly in 2028. But sa tingin ko, MJ, kahit saan ka pupunta ngayon, yung taong bayan is very much aware. Thank you very much for SMNI. Maraming salamat sa mga social media activists natin, yung mga vloggers na lumalabas palagi at sinasabi yung totoo, no? Nakikita natin yung taong bayan nagsasalita na talaga ngayon, nakikita nila yung nangyayari, nakikita nila yung ginagawa kahit hindi pinipick up ng bayaran media. Nakikita natin pinapasa-pasa na yung mga pinapasa na yung
mga important na mga video, important news items, news articles. So makita natin na aware ang taong bayan sa mga nangyayari. Saka hindi lang yan, makikita natin sa mga news items, news articles sa Facebook, sa YouTube, sa social media, TikTok, yung mga likes. Makita mo yung likes saka yung ano ba yun, yung laughing pinagtatawanan yung mga press release, yung press releases, no? Kikita natin yung kung ano na yung totoong sentimento ng taong bayan. Opo. Kong, binanggit po ninyo ang katagang totoong sentimiento. Ano ba talaga totoong sentimiento sa House of Representatives? Incumbent member po kayo ng 28th Congress. Ang inyo pong mga assessment ngayon, malamang, ganun din po siguro ang tingin ng mga nasa HREP. Pero ano ba what's the real score, sir, inside? Ambivalent ang feeling ng karamihan ng mga congressman. Kung ang congressman ay makikinig lang sa taong bayan, ang ibig kong sabihin yung boses ng mga tao na kanilang re-represent. So I urge the members of the House, kahit yung mga senador natin, pag during the break, meron kaming tinatawag na Lenten break, March to May pagbalik namin. Consult your constituents. Makikita natin na yung mga constituents, ang approval ratings ni Vice President mataas talaga. Hindi sila naniniwala dito sa mga accusation. And remember, she has 32 million votes. We or you cannot disenfranchise. So maganda yung sinasabi ni Representative Ungab dito no, na yung mga kababayan natin talagang nagiging aktibo, hindi lamang sa social media. Kaya wag tayong bibitaw. Alam niyo kung bakit? Maniwala kayo sa hindi. Ito hong social media ay malaking parte ng aksyon na gagawin ng mga congressman natin. Kaya nga ngayon, 'di ba, sinasabi nga ni Congressman Ungab, yung likes, heart, laughing, napapansin niya ng mga congressman natin. At tandaan ninyo, itong mga congressman, kung bakit sila bumabaluktot, pagdating na kay VP Sara Duterte, bakit sila nagbabalimbingan, bumabalik sa mga Duterte? Kasi nakikita nila yung mga constituent nila. Kaya malaki yun malaking parte yun ng kanilang decision making. Kasi nakikita nila, uy, itong mga constituent ko hindi naniniwala sa katarantaduhan ng mga kasamahan namin at katarantaduhan namin. Mas mabuti pa sigurong magbago na kami habang maaga kaysa sa mawalan kami ng boto. Remember, iba kasi yung usapan ng midterm. Sa midterm nga, nadali na sila Nasa kanila lahat ng power nun Kanila pa ang COMELEC nun. Iba na usapan pagdating mo ng yung 2028 election, nakasabay ang presidente. Iba na hong usapan yun. Makikinig na talaga ang mga congressman. Kaya marami nang natatakot na congressman na bumanat kay VP Sara Duterte. Then nakikita nila, kayong mga netizens, tayong mga nagkokomento. Alam nyo kung paano ko masasabi na malakas yan? You know how? Sila mismo nag-hire ng mga trolls just to have positive comments sa kanila at bashing sa mga kalaban. But again, these trolls have many accounts. Ibig sabihin, hindi sila makaka-persuade ng boto. Sila ay mga lamang. Hindi sila makakagawa ng boto dahil sa isang account. No, sa isang tao, mga 20 na account. O, kahit pa 100 yung account nila O sige, marami nga nagko-komento pero tinatalo pa rin sila ng mga tunay na accounts. Ilan po ang mga accounts na yun? Kaya tayo mga OFW, yung mga OFW natin mga kababayan, malaking bagay yung mga pagko-comment ninyo, pag-share ninyo ng mga video. Kaya huwag kayong bibitaw lalong-lalo na sa banateros na nakapokus lang sa issue. Kasi yan na po ang usapan namin. Focus tayo sa issue. Huwag na tayo makikisali sa mga gulo ng ilang mga vlogger.
Tayo, focus tayo sa issue, sa lipunan. Yan ang ating gagawin. Kaya kayo ay kapit lang dito sa Banateros. Para sa bayan ang ginagawa namin eh. Para sa bayan talaga. Kaya maasahan ninyo na mailalabas namin ang lahat ng dapat ilabas. Kaya nga kami nagpapasalamat din sa mga nagtitiwala katulad ni Vice President Sara Duterte na talagang nagbibigay ng exclusive doon sa mga Marines. Sa dami-dami ng gustong mag-interview sa kanila. Sinubukan nila magpa-interview sa isang bayarang media. Lumabas ba yung gusto nilang may hatid na mensahe sa publiko? Hindi. Sa Banateros, lumabas. Again, because wala tayong personal interest. Kami po para sa bayan lang.